Isang Huwebes ng alas 6 ng gabi, natanggap ko ang isang voice message na dapat sana'y nagwasak sa akin. Pinutol ako ng aking ina nang may kalamigan ng isang taong nagtatapon ng expired na kontrata, walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Ang hindi niya naisip ay kasama kong pinutol ang tanging tali na nagtatago ng buong istruktura na itinayo ng pamilya sa aking likod. Sa loob ng 48 oras, nagsimulang gumuho ang kanyang kastilyo ng buhangin, at ako lang ang hindi nagulat. Ngunit bago magpatuloy, tingnan kung nakasubscribe ka na sa channel at magkomento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Ako si Lihim Morales, 36 taong gulang. Nagtatrabaho sa financial auditing sa isang pribadong ospital na may katamtamang laki at sa matagal na panahon. Naniwala ako na ang pagiging mapagkakatiwalaang tao sa pamilya ay isang kabutihan na ang paglutas, pag-oorganisa, at pag-aayos ay ang ibig sabihin ng pagmamahal. Mahigit isang dekada bago ko naintindihan na ang tinatawag kong pagmamahal, tawag nila ay serbisyo. Alas 6 ng gabi, isang Huwebes, lumabas ako sa isang pulong na tumagal ng 40 minuto higit sa inaasahan. Ang pasilyo ng serbisyo kung saan ako huminto upang huminga ay isa sa mga walang kwentang espasyo na umiiral sa likod ng lahat ng ospital. Mga pader na bloke na pininturahan ng puti, ilaw ng neon, ang patuloy na amoy ng antiseptiko na hinaluan ng pinainit na kape. Suot ko pa rin ang aking ID sa leeg at ang kulay abong Amerikana na isinuot ko alas 6 ng umaga, sepin oras na siksik sa telang iyon. Inilabas ko ang aking cellphone upang suriin ang mga mensahe sa trabaho at nakita kong mayroon akong bagong voice message mula sa aking ina. Hindi bihira na tumawag siya, ang kakaiba ay ang oras. Bihira tumawag ang aking ina sa hapon, maliban kung may kailangan siyang madali. Pinindot ko ang play. Ang kanyang boses ay malamig, magalang, kontrolado, ang parehong boses na inilalaan niya para sa mga sitwasyon kung saan kailangan niyang magmukhang mabuti sa harap ng ibang tao. Ang boses sa entablado, tinatawag ko iyon sa aking pinakamatapat na pag-iisip. Lihim, nag-usap kami at nakarating sa isang konklusyon. Hindi ka na bahagi ng mga desisyon ng pamilya. Hindi mo na kailangang makipag-ugnayan sa amin. Magpapatuloy kami ng wala ka. Pagtatapos ng mensahe. Isang janitor ang dumaan sa akin, nagtutulak ng kariton ng paglilinis. Sa dulo ng pasilyo, umalingaw-ngaw ang alarma ng monitor ng puso at pinatahimik. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa pader. Hindi ako umiyak. Hindi ako tumawag pabalik. Pinakinggan ko ang mensahe ng 2 beses, hindi dahil sa masokismo, kundi dahil kailangan kong maging ganap na sigurado sa narinig ko. Kailangan kong itala ang bawat pantig ng may sapat na linaw upang sa wakas ay tumigil sa pagsisinungaling sa aking sarili tungkol sa naging pamilyang iyon sa loob ng maraming taon. Ang tumama sa akin sa pasilyong iyon ay hindi sakit, kundi pagkilala. Tulad ng kapag matagal mo nang hinahanap ang isang piraso ng puzzle, bigla itong lumitaw sa iyong kamay at naiisip mo, ito pala. Ito pala sa lahat ng oras. Hindi nila ako pinatalsik ng walang dahilan, sinabi lang nila ng malakas ang kanilang ginagawa ng tahimik simula nang maging sapat akong gulang upang magamit ng may kasanayan. Nagiging kapaki-pakinabang ako kapag nagbibigay ako ng solusyon, nagiging hindi maginhawa kapag nagtatanong, at kapag tumigil ako sa pagtanggap ng kanilang mga kondisyon ng walang reklamo, naging problema ako na dapat alisin. Ang mensahe ay hindi ang katapusan ng isang bagay, ito ay ang kumpirmasyon ng isang bagay. Sumagot ako ng isang salita, sa text message. Okay. Pagkatapos ay isinilid ko ang cellphone sa aking bulsa at kinuha ang aking Amerikana. Kailangan kong ipaliwanag ang konteksto dahil kung wala ito, ang kwento ay mukhang mas simple kaysa sa totoo. Ang aking pamilya ay hindi mahirap, ngunit hindi rin matatag. Ito ang uri ng pamilya na nabubuhay ng higit sa kanilang makakaya ng may labis na pagpapatuloy na ang mga utang ay naging bahagi na ng tanawin. Ang aking ama ay may maliit na negosyo ng konsultasyon na nagbabago sa pagitan ng regular at nakababahala depende sa quarter. Ang aking ina ay ang uri ng babae na isinasaalang-alang ang panlipunang hitsura bilang isang paraan ng pagpapatuloy. Mga charity event, mga kainan kasama ang maimpluwensyang kakilala, ang maingat na pinananatiling naratibo ng isang matatag at matagumpay na pamilya. Ang aking nakababatang kapatid na babae, si Althea, ay mabilis na natuto na ang emosyon ay salapi. Alam niyang umiyak sa tamang oras, humingi sa tamang tono, at mawala kapag dumating ang bayarin. At natuto akong intindihin ang mga numero. Ako ang unang sa pamilya na nagpunta sa unibersidad, nagtapos ako sa accounting. Nagpakadalubhasa ako sa auditing ng pondo ng ospital at sa paglipas ng mga taon ay naging ako ang taong tinatawagan kapag may mali, kapag may kontrata na hindi nila naintindihan, isang utang na kailangan ng restrukturasyon, isang deadline na papalapit at walang sinuman ang nagbigay pansin. Hindi ito isang papel na sinadya kong piliin. Lumitaw ito ng una, pagkatapos ay muli,
hanggang sa isang punto ay naintindihan ko na wala ng linya sa pagitan ng tulong at obligasyon sa loob ng bahay na iyon. Ang insidente na nagtulak sa mensahe sa pasilyo ay may kinalaman sa isang bagay na tinawag ng aking ina na paglipat ng buhay. Ibinenta ng aking mga magulang ang ari-arian kung saan sila nakatira sa loob ng 15 taon, isang magandang bahay, maayos ang lokasyon, ngunit nangangailangan ng mga renobasyon na matagal na nilang binaliwala. At sa pera mula sa pagbebenta, balak nilang ibigay ang paunang bayad para sa isang mas maliit na apartment, mas mahal kada metro kuwadrado, sa isang kalye sa Makati na kahanga-hanga kung banggitin sa mga usapan. Ang buong operasyon ay nakasalalay sa isang marupok na financial chain. Ang pagbebenta ng ari-arian ay dapat mangyari sa loob ng isang tiyak na panahon upang ilabas ang mga mapagkukunan na magagarantiya sa paunang bayad ng bagong lugar. Mayroong isang bridge account na kasama, dokumentasyon ng pinagmulan ng pondo, at isang proseso ng pagpapatunay na nakasalalay, bukod sa iba pang mga bagay, sa aking partisipasyon bilang responsable para sa bahagi ng chain ng autorisasyon. Hindi ito isang partisipasyon na hiniling ko. Hiningi nila ito bilang pabor sa huling minuto, gaya ng dati, at pumayag ako, gaya ng dati, sa kondisyon na panatilihin nila akong alam sa lahat ng hakbang. Ang natuklasan ko pagkatapos, unti-unti, ay nagpaplano sila ng mga paralel na desisyon, nang hindi ako kinokonsulta, pumirma sa mga pangako sa pananalapi, at gumawa ng mga pangako sa mga third party, gamit ang premise na patuloy kong gagawin ang aking bahagi ng walang hanggan. Ang voice message ay ipinadala gabi bago ang deadline para sa kumpirmasyon ng dokumentasyon. Ang hindi napansin ng aking ina habang inilalabas ang malamig na hatol na iyon sa aking voicemail ay pinutol niya ang taong humahawak ng mga tali. Kinabukasan, gumising ako ng asik sa 30s na may parehong kakaibang linaw na naramdaman ko sa pasilyo, walang galit, mayroong determinasyon. Binuksan ko ang computer, naghanda ng kape na hindi ko nainom, at nagsimulang gawin ang ginagawa ng sinumang karampatang propesyonal kapag ang isa sa mga partido na kasama ko ay may formal na kasunduan ay formal na nagpahayag ng pagtatapos ng relasyong iyon. Binawi ko ang aking partisipasyon. Ipinaalam ko sa notaryo publiko na responsable sa pagpapamahala ng titulo na hindi na ako ang contact person para sa pagpapatunay ng transaksyong iyon. Ipinadala ko sa real estate agency sa pamamagitan ng sulat na binabawi ko ang aking autorisasyon para sa anumang komunikasyon na nauugnay sa proseso. Nagpadala ako ng maikli at ganap na propesyonal na email sa accountant ng pamilya na nagsasaad na ang anumang dokumento na dating nauugnay sa aking chain ng pagsusuri ay kailangang muling ilabas ng walang aking pangalan, aking pirma, o anumang referensya sa aking papel. Walang dramatikong tono sa mga email na iyon, walang galit na parirala, walang talata tungkol sa nararamdaman ko, tanging lehitimong pag-withdraw mula sa mga sistema na gumagana lamang dahil nasa loob ako ng mga ito. Ipinadala ko ang mga email, isinara ang computer, at pumasok sa trabaho. Alas 11 ng umaga ng parehong araw, nagsimulang mag-vibrate ang telepono. Hinayaan ko lang. Pagkatapos ay tumunog muli at muli. Mayroong halos hypnotic sa pagmamasid sa isang telepono na tumutunog kapag sa wakas ay nagpasya kang huwag sumagot, hindi ito kawalang kalamigan. Ito ay mas tulad ng pakiramdam pagkatapos ng matinding pananakit ng ulo. Mananahimik ka sandali, hindi mo alam kung ano ang gagawin sa kawalan ng bigat. Ang unang tumawag ay ang aking ama, si Coco Martin. Nag-iwan siya ng mensahe na sinusubukang maging mahinahon, ngunit ang presyon ay sumisilip sa mga gilid ng mga salita, sa bahagyang labis na pag-iingat sa bawat pantig na ginagamit ng mga tao kapag sila ay natatakot at sinusubukang itago ito. Lihim, kailangan nating mag-usap. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pagkaraan ng 20 minuto, tumawag siya muli, sa pagkakataong ito nang walang madiskarteng paghinto. Kailangan mong mag-ulat ngayon. Bandang 12:30, ganap nang nagbago ang tono. Nagpadala ng text message ang aking kapatid na si Althea Ablan. Hindi siya tumawag, na marami nang sinasabi tungkol sa antas ng kanyang kaginhawaan sa direktang salungatan. Sabi ni Manang Leticia may hadlang sa proseso. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa ko? Hindi ba't nangyari? Hindi ba't sinabi ng iyong ina? Ano ang ginawa mo? Isinilid ko ang kanyang mensahe sa parehong tahimik na lugar kung saan ko inimbak ang lahat ng iba pa at bumalik sa spreadsheet na sinusuri ko. Hanggang sa huling bahagi ng hapon ko narinig kung ano talaga ang nakataya. Tumawag ang aking ama sa ikalimang pagkakataon at sa pagkakataong ito ay nag-iwan ng mas mahabang mensahe na may ganap na nawalang pagpipigil. Ipinaalam ng ahensya ng real estate na naantala ang proseso. Ipinahiwatig ng nagbebenta ng bagong apartment na maaari niya itong ialok sa ibang bumibili kung hindi makumpleto ang dokumentasyon sa pagtatapos ng linggo. At mayroong isang rehabilitation clinic. Ginamit niya ang salitang pahinga, nang may delikadeza na tila inensayo, kung saan ililipat ang aking lola, si Manang Leticia, sa sandaling matapos ang paglipat.
at humingi ito ng kumpirmasyon ng mga garantiyang pinansyal na nauugnay sa operasyon. Ang aking lola, huminto ako nang marinig ko iyon, hindi dahil sa nakaramdam ako ng pagkakasala, kundi dahil ang impormasyong iyon ay nagbago ng lahat ng aking naintindihan hanggang noon tungkol sa laki ng itinayo ng aking pamilya sa mga premise na hindi ko sinasadya na inaprubahan. Hindi lamang sila bumibili ng mas magandang apartment upang humanga sa kanilang mga kakilala, nagjuggling sila ng hindi bababa sa 3 sabay-sabay na pangako, ang pagbebenta ng ari-arian, ang pagbili ng bagong apartment, at ang pagpapapasok ng aking lola sa isang mamahaling klinika. At ang tunay na pera upang suportahan ang lahat ng iyon ay nakasalalay sa isang pagkakasunod-sunod na hindi pa nakukumpleto, at ang aking pangalan ay nasa gitna nito, na para bang pumayag akong manatili. Nang gabing iyon binuksan ko ang email at nakita ko ang isang mensahe mula sa assistant ng admissions ng klinika. Nagtatanong kung ang istruktura ng pagpopondo na inilarawan ng pamilya ay aktibo pa rin, dahil ang deposito ay ipinakita bilang nauugnay sa pagtatapos ng pagbebenta ng bahay, na tila may hindi tiyak na pag-usad. Ito ay isang magalang, propesyonal na mensahe, ngunit ang sinasabi nito sa pagitan ng mga linya ay brutal. Mayroong gumawa ng mga pangako sa mga third party gamit ang mga mapagkukunan na hindi pa umiiral at ang pag-usad ng buong chain ay ipinakita bilang garantisado. Nanatili akong nakaupo sa dilim ng aking opisina ng matagal matapos basahin iyon. May isang bahagi sa akin, ang bahagi na sinanay mula sa edad na 13 upang maging responsable, na gustong kunin ang telepono, tawagan ang real estate agency, ayusin, ibalik ang lahat sa tamang landas. Ang pagtulak ay halos pisikal, isang tensyon sa dibdib tulad ng kapag napagtanto mong naiwan mong nakabukas ang kalan. Ngunit may isa pang bahagi, mas bago at mas matapat, na tinitingnan ang lahat ng iyon mula sa ibang anggulo. Pinutol nila ako ng isang malamig na voice message isang Huwebes ng gabi at Biyernes ng umaga. Nang magsimulang dumating ang mga kahihinatnan, inaasahan nilang babalik lamang ako sa aking posisyon. Walang paghingi ng tawad, kahit na pagkilala sa kung ano ang sinabi. Mayroon lamang takot na gumagamit ng wika ng agarang pangangailangan ng pamilya, na ang wika na palagi nilang ginagamit sa akin. Ito ay seryoso, ito ay kagyat, ito ay dapat na malutas at ikaw lamang ang nakakaalam kung paano ito gagawin. Alam ko kung ano mismo ang nangyayari at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon pinili kong hindi ito lutasin. Isinilid ko ang cellphone sa drawer ng desk at ginawa ang isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng ilang linggo. Naghanda ako ng isang tahimik na hapunan, naglagay ng mahinang musika, at umupo sa mesa nang hindi sinusuri ang mga mensahe habang kumakain. Ito ay isa sa mga pinakatahimik at kumpletong pagkain na naalala kong ginawa ko mag-isa. Bago matulog binilang ko ang mga pagtatangka ng kontak sa araw. 23 sa pagitan ng mga tawag, text message, at email. 23 pagtatangka na ibalik ang isang taong itinapon nila nang wala pang 24 oras bago. Pinatay ko ang screen at natulog ng mahimbing. Sa ikatlong araw natanggap ko ang mensahe na nagpatunay na lumala ang sitwasyon ng higit sa inaasahan ko. Ito ay mula sa isang law firm, maikli, formal, na may tiyak na texture ng kontroladong pagmamadali na ginagamit ng mga abogado kapag gusto nilang tawagan mo sila nang hindi tila nagmamakaawa. Ang pangalan ay Rodrigo Ruru Madrid. Ang law firm na Madrid at mga kasamahan. Sinasabi ng mensahe na kinakatawan niya ang aking pamilya kaugnay ng mga komplikasyong lumitaw sa kasalukuyang operasyon ng real estate at kailangan niyang makipag-usap sa akin ngayong gabi. Napatitig ako sa mensahe sandali, pagkatapos ay sumagot ako ng 6 na salita. Magpatuloy kayo, kayo ang unang nagsabi. Hindi ako tumawag, ngunit inimbak ko ang mensahe. Kinabukasan, tumawag siya mula sa ibang numero. Sumagot ako dahil ang mga abogadong nagpapalit ng numero upang makipag-usap sa isang tao ay karaniwang may mahalagang sasabihin. At dahil kailangan kong maintindihan ang tunay na sukat ng nakataya upang makagawa ng matalinong desisyon kung ano ang gagawin. Maingat siya noong una. Gumamit siya ng mga ekspresyon tulad ng konteksto ng pagkapilitan sa pamilya, hindi inaasahang komplikasyon sa chain ng dokumento, at pangangailangan ng paglilinaw sa mga sangkot na partido. Pinakinggan ko siya ng tahimik hanggang sa naubos siya ng mga euphemism. Pagkatapos ay nagsalita ako. Maaari bang maging mas direkta ka? Nagkaroon ng paghinto at naging siya. Ang aking pamilya ay nagpakita sa nagbebenta ng bagong apartment, sa klinika kung saan ilalagay ang aking lola, at sa hindi bababa sa isang tao mula sa isang social circle na kinabibilangan ng aking ina. Bilang ganap na organisado sa pananalapi para sa isang malaking paglipat sa buhay, ang aking ina ay nangako na makilahok sa isang charity event gamit ang bagong apartment bilang lugar. Binanggit niya ang isang kontribusyon sa pananalapi para sa isang layunin ng suporta sa mga matatanda na itinaguyod ng grupong iyon. Binuo niya ang isang imahe ng organisadong kasaganaan na nakasalalay sa isang proseso na hindi pa kumpleto, at may iba pa.
Ang ilan sa mga sangkot na partido ay naniniwala pa rin na ako ang nag-oversight ng proseso hindi dahil may nagsabi ng tahasan, kundi dahil walang nagsabi ng kabaligtaran. Ang mga nakaraang komunikasyon, kung saan lumitaw ang aking pangalan bilang sanggunian, ay hindi kailanman naitama. Ang lamig na naramdaman ko ay hindi galit, ito ay isang bagay na mas tumpak kaysa doon. May gumamit ba ng pangalan ko pagkatapos kong formal na bawiin ang aking partisipasyon? Tanong ko. Maingat na pinili ng abogado ang mga salita. Sinabi niya na ang ilang partido ay umasa sa mga naunang kasunduan na kasama ang aking papel, legal na wika para sa oo. Isinara ko ang aking mga mata sandali. Sinabi ko sa kanya na mula sa sandaling iyon ay makikipag-ugnayan lamang ako sa pamamagitan ng sulat at na ang anumang bagay na nangangailangan ng aking tugon ay dapat dumating sa pamamagitan ng email na may hindi bababa sa 48 oras na abiso. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa aking lola, sa kalagayan ng kalusugan ng aking ina, sa pagiging sensitibo ng sitwasyon. Pinutol ko siya. Ang isang malubhang problema para sa kanila ay hindi lumilikha ng obligasyon para sa akin. Ibinaba ko ang telepono. Ginugol ko ang sumunod na hapon sa paggawa ng pinakamahusay na alam kong gawin, ang pag-oorganisa ng impormasyon. Pinagsama ko ang orihinal na voice message na may petsa at oras. Ang mga record ng bawat komunikasyon na ipinadala ko sa real estate agency, sa notaryo, at sa accountant, lahat ay may timestamps. Ang mga email mula sa klinika na nagtatanong tungkol sa mga garantiyang pinansyal, ang mga mensahe mula sa aking kapatid at mula sa aking ama, isang screenshot ng isang social media post ng aking ina na ginawa 2 araw bago niya ako putulin, kung saan siya ay nagkomento tungkol sa bagong yugto ng pamilya nang may sigasig na hindi tugma sa sinumang may ayos na account. Hindi ko binuo ang folder na iyon para sa paghihiganti. Binuo ko ito dahil ako ay isang auditor, dahil alam ko na ang oras kung kailan ang katotohanan ay kailangang magkaroon ng istruktura ay bago, hindi pagkatapos. At dahil may isang bagay sa tono ng abogado ang nagsabi sa akin na hindi pa ito tapos. 4 na araw pagkatapos ng voice message, nakatanggap ako ng email mula sa isang kapwa kakilala, isang taong kabilang sa parehong grupo ng mga charity event na madalas puntahan ng aking ina at nakasalamuha ko ng ilang beses sa loob ng maraming taon. Maikli ang email. Ipinasa niya sa akin ang isang imbitasyon para sa isang cocktail fundraising para sa isang institusyon ng suporta para sa mga matatanda na gaganapin sa isang inupahang espasyo sa pagtatapos ng linggong iyon. At sa ilalim ng imbitasyon ay isinulat lamang niya, baka gusto mong malaman ang sinasabi tungkol sa iyo diyan. Binuksan ko ang file ng imbitasyon. Ito ay isang kaganapan para sa pangangalap ng pondo. Ang aking ina ay lumitaw bilang isa sa mga kasamang host at sa maliit na biographical note na kasama ng kanyang pangalan ay may isang linya na nagpabasa sa akin ng 2 beses. Inilarawan siya bilang isang babae na nakatuon sa pangangalaga ng kanyang sariling pamilya sa panahon ng pagsubok, na humaharap ng may katahimikan sa mga hamon ng isang anak na pinili ang hinanakit sa halip na responsibilidad. Hindi ito ang pangalan ko, ngunit ito ang description ko. Hindi lamang niya ako ibinubukod, binabago niya ako para sa publiko na mahalaga sa kanya. Nagpasya akong dumalo, hindi bilang paghaharap, bilang presensya. Nagbihis ako ng discreet, isang madilim na blusa, plain na pantalon, walang anumang makakatawag ng pansin ng maaga. Dumating ako ng maaga upang makapuesto sa lugar, bago dumating ang karamihan sa mga bisita. Ang lugar ay isang inupahang bulwagan sa isang makasaysayang bahay sa Vigan, na may dekorasyon na sumusubok na balansehin ang pagiging sopistikado at init at nagtatapos sa gitna ng dalawa. Nakita ko ang aking ina sa kabilang panig ng bulwagan bago niya ako nakita. Mayroon siyang ekspresyon na kilala ko bilang mukha ng kaganapan. Isang matatag na ngiti, bukas na postura, mga mata na nagpapahiwatig ng kinakalkulang init. Ang aking ama ay malapit sa mesa ng inumin na may posisyon ng isang taong naroroon sa katawan, ngunit wala sa lahat ng iba pa. Ang aking kapatid na babae ay masiglang nakikipag-usap sa isang matandang ginang na hindi ko nakilala. Pagkatapos, nakita ako ng aking ina. Siguro tumagal ng 2 segundo ang paghinto kung saan ganap na nakalimutan ng kanyang mukha ang pag-arte. Pagkatapos ay tinawid niya ang bulwagan papunta sa akin nang mabilis ang mga hakbang at isang ngiti na hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ang nangyari sa sumunod na mga minuto ay isang napaka-espesyal na sayaw. Sinusubukan niya akong ilayo sa mga taong makarinig, habang ako ay nananatili sa eksaktong kinalalagyan ko. Sinusubukan niyang gawing problema ko ito, habang ako ay sumasagot ng mahina ang boses at mataas ang nilalaman. Dumating ang aking kapatid na babae na may enerhiya ng tagapamatay sunog na palagi niyang ginagamit sa mga hidwaan sa pamilya, hindi upang ayusin, kundi upang pigilan. Hindi ako sumigaw, hindi na kailangan. Nagtanong ako sa ganap na normal na tono kung naipaalam sa klinika na ang deposito ay nakasalalay sa isang pagbebenta na hindi pa natatapos. Tinanong ko ang aking ama, na lumapit nang mapansin ang tensyon,
Kung alam ng bumibili ng ari-arian ang laki ng mga kinakailangang renobasyon, tinanong ko ang aking kapatid na babae, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, kung sinabi niya o hindi sa ibang tao na patuloy kong pinapamahalaan ang proseso pagkatapos kong bawiin ang papel na iyon sa sulat. Hindi ito retorikal na tanong. Ito ay mga tunay na tanong at ang mga tamang tanong na ginawa sa tamang oras sa harap ng tamang tao ay may ibang bigat kaysa sa anumang akusasyon. Isa sa mga babaeng naroroon, isang matandang donor, na may kalmadong kilos, na malinaw na hindi kailangang magpasikat sa sinuman, ay lumapit sa sandali na sinubukan ng aking ina na tawagin akong walang kakayahan. Tiningnan ng babae ang aking ina, at tinanong siya ng may kabaitan, at nakakapaminsalang katumpakan kung ang mga pangakong kontribusyon na napag-usapan ay nakabatay sa mga mapagkukunang nakumpirma na o sa mga inaasahan pa rin sa hangin. Nanahimik ang bulwagan sa loob ng ilang segundo. Nagbukas ang aking ina ng bibig, isinara ito. Umalis ako bago pa maging palabas, ngunit umalis ako na alam kung sinabi ko ang katotohanan kung saan nilinang ang kasinungalingan. Sa pasilyo, hinarang ako ng abogado na si Ruru Madrid malapit sa labasan. Sa unang pagkakataon ay tila siya ay tunay na nag-aalala, hindi para sa pamilya, kundi para sa laki ng kaguluhan. Sinabi niya na ngayon ay kinakaharap ng aking mga magulang ang pagbagsak ng pagbebenta, mga katanungan mula sa board of directors ng institusyon ng Kawanggawa, at isang posibleng reklamo na may kaugnayan sa mga maling pahayag na ginawa sa klinika. Tiningnan ko siya at sinabi, mukhang seryoso. Kinuha ko ang aking Amerikana at umalis. Ang sumunod na katapusan ng linggo pagkatapos ng kaganapan, may nagbago sa loob ko. Hindi sa dramatikong paraan, kundi sa permanenteng paraan. Ito ang uri ng pagbabago na nangyayari kapag sa wakas ay tumigil ka na sa pagdadala ng isang bagay na naging normal na sa iyo na hindi mo na nararamdaman ang bigat. Tulad ng pagtanggal ng mabigat na backpack pagkatapos ng oras ng paglalakad at saka mo lang napagtanto kung gaano kasakit ang iyong mga balikat. Ang mga mensahe ay patuloy na dumarating. Nagpapalit-palit ang aking ama, si Coco Martin, sa pagitan ng galit at pagmamakaawa. Nagpadala ang aking kapatid na si Althea Ablan ng 3 napakahabang teksto tungkol sa katapatan ng pamilya, tungkol sa ibig sabihin ng magkaroon ng pamilya, tungkol sa kung gaano niya kami sinasaktan lahat dahil sa isang pagkakamali sa komunikasyon. Nagpadala ang aking ina ng maiikli at matalim na mensahe na sinusubukang bumuo ng isang salaysay. Palagi kang ganyan. Hindi mo kailanman ginusto ang kapakanan ng pamilyang ito. Mamimiss mo ito kapag hindi ka na makakabalik. Walang sinuman sa kanila ang kumikilala sa tunay na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Isang linggo ng hapon, na nakabukas ang computer at isang tasa ng tsaa na lumalamig sa mesa ng sala, nagpa siya akong gawin ang iminungkahi ng aking therapist ilang linggo na ang nakakaraan, ang isulat ang lahat, hindi para gamitin agad, kundi para sa akin. Isinulat ko ang naaalala ko sa bawat episode na binaliwala ko sa loob ng maraming taon. 19 taong gulang ako nang hilingin sa akin ng aking ama na basahin ng malakas ang isang kontrata ng pautang dahil wala siyang pasensya sa maliliit na letra. 21 taong gulang ako nang sabihin sa akin na ang pagpapaliban ng aking aplikasyon para sa isang master's degree sa loob lamang ng isang taon upang tulungan ang pamilya na makayanan ang isang mahirap na panahon ay ang pinakamarangal na bagay na magagawa ko. Tumagal ng 3 taon ang mahirap na panahon. 21 taong gulang ako nang tumawag ang aking kapatid na umiiyak dahil sa mga utang sa credit card. Inilipat ko sa kanya ang naipon ko sa buwang iyon at 3 linggo pagkatapos ay nag-upload siya ng mga larawan ng isang weekend trip sa Palawan. Nang binanggit ko iyon, tinawag nila akong inggitera. 16 taong gulang ako nang kumuha ang aking ama ng pera mula sa pondong inilaan ko para sa isang postgraduate degree upang masakop ang isang sitwasyon na inilarawan niya bilang pansamantala at kagyat. Ang pera ay hindi na bumalik. Ang usapan ay natapos sa parira lang. Ang pamilya ang nag-aayos nito sa pagitan nila, hindi na kailangan pang maging drama. 17 taong gulang ako nang napagtanto kung walang huling emergency. Mayroong isang tuloy-tuloy na pagkakasunod-sunod ng mga emergency, bawat isa ay ipinakita bilang eksepsyon, lahat ay magkasama na bumubuo ng isang sistema. Habang nagsusulat, ang pakiramdam ay hindi galit, kundi pagkilala, tulad ng kapag tinitingnan mo ang isang graph ng data at sa wakas ay nagiging nakikita ang pattern dahil tumigil ka sa pag-analisa ng bawat punto at umatras upang tingnan ang buong kabuuan. Hindi ito kaguluhan sa pamilya, ito ay sistematikong pagkuha na nakabalat kayo bilang kondisyonal na pagmamahal. At sumali ako ng matagal, hindi dahil ako ay inosente, kundi dahil tinuruan nila akong maingat, patuloy sa loob ng maraming taon, na ang aking halaga sa loob ng grupong iyon ay nakasalalay sa aking kapakinabangan sa loob ng grupong iyon. Isinara ko ang dokumento at inilagay ito. Hindi ito armas, ito ay isang record, mahalaga ang pagkakaiba. Sa simula ng susunod na linggo, hiniling sa akin ng aking ama, si Coco Martin, na magkita kami ng personal.
Sinabi niya na gusto niya ng isang seryosong usapan ng walang drama. Labag sa aking matalinong likas na hilig, pumayag ako. Ngunit iba ang pagpunta ko kaysa sa lahat ng iba pang pagtatagpo sa aking buhay sa pamilyang iyon. Pumunta ako na may mga petsa, na may mga nakalimbag na dokumento, na may isip na nakatuon sa mga katotohanan. Ang bahay ay kalahating giba, nakatambak ang mga kahon sa mga sulok, ang mga pader ay may mga marka kung saan tinanggal ang mga larawan. Iyon ang malungkot na hitsura ng isang lugar na nasa pagitan ng dalawang estado at hindi ganap na kabilang sa alinman sa mga ito. Ang aking ina, si Sharon Cuneta, ay nasa mesa ng kainan nang dumating ako. Kahit na ang imbitasyon ay mula lamang sa aking ama, naroon din ang aking kapatid na si Althea Ablan, ang mga unang minuto ay purong rebisyonismo. Sinabi ng aking ina na ang voice message ay ipinadala sa isang sandali ng stress at hindi dapat bigyang kahulugan ng literal. Sinabi ng aking ama na lahat sila ay nasa ilalim ng presyon. Sinabi ng aking kapatid na walang sinuman ang gumamit ng aking pangalan ng hindi wasto, na ito ay isang assumed na pagpapatuloy lamang. Inilagay ko ang mga dokumento sa mesa, isa-isa ng tahimik. Ang email sa notaryo, ang abiso sa real estate agency, ang komunikasyon sa accountant, ang email mula sa klinika, ang orihinal na voice message na may petsa at oras. Nagbago ang kapaligiran sa sala. Ginagawa iyan ng mga katotohanan. Inaalis nila ang mainit na kalabuan kung saan nabubuhay ang manipulasyon at nag-iiwan ng malamig na gilid sa lugar nito. Ang sumunod na mga linggo ay, tulad ng inaasahan ng aking therapist, mas mahirap kaysa sa mismong paghaharap. Bumagsak ang pagbebenta ng orihinal na ari-arian matapos humingi ang bumibili ng mas detalyadong teknikal na pagsusuri at ang kinakailangang mga pag-aayos ay napatunayang mas malaki kaysa sa idineklara. Ang bagong apartment ay napunta sa ibang bumibili. Kinansela ng klinika, matapos ang mga kawalang tugma sa impormasyong pinansyal na ipinakita, ang reserbasyon. Diskretong inalis ang aking ina mula sa organizing committee ng institusyon ng Kawang Gawa habang nililinaw ang mga pangyayari. Ano ang magalang na paraan ng pagsasabi na ang tiwala ay nasuspinde? Ang bawat isa sa mga kahihinatnan na iyon ay dumating sa akin sa pamamagitan ng hindi direktang mga salaysay, hindi kilalang mga mensahe sa common, o sa lalong pagod na boses ng abogado. Nakalaunan ay nagsimulang makipag-ugnayan lamang sa akin upang hilingin na pirmahan ko ang isang dokumento na nililinaw ang eksaktong panahon kung kailan natapos ang aking partisipasyon. Pinirmahan ko ito. Isang bagay lang ang ginawa ng dokumento. Inihiwalay nito ang aking pangalan sa kanilang pag-uugali ng may kirurhikong katumpakan, ng walang palamuti, ng walang komento, tanging ang mga katotohanan lamang sa pagkakasunod-sunod. Tungkol sa aking lola, hindi ko siya inilayo, ngunit hindi ko rin hinayaan na gamitin ng aking pamilya ang aking pag-aalala para sa kanya bilang pilit. Sa pamamagitan ng isang kontak sa trabaho, isang social worker na kilala ko mula sa ospital, nakakita ako ng alternatibong pangangalaga na hindi nakasalalay sa mga grandiosong plano ng aking ina. Isang mas maliit na klinika, nang walang visual na apela ng mga mamahaling pasilidad na ipinangako para sa mga kakilala, ngunit may mga kwalipikadong tauhan, sapat na istruktura, at isang tapat na gastos. Inilipat doon ang aking lola. Binisita ko siya sa linggo ng paglipat. Tinanong niya ako kung maayos ako. Sinabi kong oo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nang sabihin ko iyon, ito ay totoo. Nagalit ang aking ina nang malaman niya ang klinika na natagpuan ko. Tinawagan niya ako na inaakusahan akong binababa ang kanyang reputasyon, binababa ang pamilya, at gumagawa ng mga desisyon para sa kanya nang walang kanyang pahintulot. Mayroong isang ironiya na napakalalim sa akusasyong iyon na sa isang segundo ay halos natawa ako, ngunit walang anumang nakakatawa sa likod ng lahat ng iyon. Ang naroroon ay isang babae na binuo ang kanyang sariling pagkakakilanlan sa kung paano tinitingnan ang mga bagay para sa iba at ngayon ay nakikita ang taas na iyon na gumuho dahil ang mga pundasyon, na ako, ay inalis. Hindi niya ako kailanman tinanong kung kumusta ako, hindi nang nananatili ako hanggang hating gabi na sinusuri ang kanyang mga kontrata. Hindi nang ipinagpaliban ko ang aking mga proyekto upang takpan ang kanilang mga krisis, hindi nang naglilipat ako ng pera sa account ng aking kapatid habang ipinagpapaliban ko ang mga bagay na kailangan ko, hindi kailanman. Ngunit tinawagan niya ako na humihingi ng paggalang nang ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili ay sa wakas ay bumagsak kung saan dapat, doon dapat bumagsak. Ibinaba ko ang telepono nang walang tugon. May isang tiyak na sandali na dala-dala ko mula sa yugtong iyon. Ito ay sa isang sesyon kasama ang aking therapist ilang linggo matapos ang pinakamalubhang pagbagsak. Nagtanong siya ng direkta at simple. Kailan ang unang pagkakataon na tinuruan ka ng iyong pamilya na ang pagiging kapakipakinabang ay ang presyo ng pagiging kabilang? Nananahimik ako ng matagal. Pagkatapos ay sumagot ako. Sa edad na 11, nang simulan akong tawagin ng aking ina upang mamagitan sa mga pagtatalo sa aking ama. Dahil ako ang pinakatahimik at naiintindihan ko ang magkabilang panig. Hindi ito isang papel na sa akin,
Ito ay isang papel na ibinigay sa akin dahil ito ay maginhawa para sa kanila na may umukupan nito. Hindi sinabi ng therapist na magpatawad ako. Hindi niya sinabi na marahil ay ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi niya binalot iyon sa isang mabilis na narrative ng pagpapagaling. Sinabi niya sa akin na idokumento ko ang aking sariling realidad na may parehong rigor na ginagamit ko sa pagdokumento ng realidad ng iba. Na huwag kong hayaan ang sinuman na isalaysay ang aking kwento tungkol sa akin, nananatili akong tahimik na naniniwala na iyon ay kabaitan. Iyon ang pinakamakatulong na sinabi sa akin ng sinuman sa loob ng maraming taon. 6 na linggo matapos ang voice message sa pasilyo ng ospital, pinirmahan ko ang titulo ng aking apartment. Hindi ito malaki, wala itong espesyal na tanawin. Ito ay nasa ikalawang palapag ng isang tahimik na gusali na may mga bintana kung saan pumapasok ang araw sa hapon at isang kusina na mas maliit kaysa sa gusto ko, ngunit sapat na gumagana para sa aking pangangailangan. Nag-iisa akong pumirma, nang walang nagdiriwang na grupo ng pamilya, nang walang video all sa real time para walang kasama sa sandaling iyon, nang hindi kailangang pamahalaan ang mga inaasahan ng ibang tao tungkol sa kahulugan nito o kung paano ito dapat tingnan. Malamig ang pluma sa aking kamay. Ang katahimikan sa notaryo ay ang uri ng katahimikan na tila malinis. Itinabi ko ang aking kopya ng mga dokumento sa folder na binuo ko ilang buwan na ang nakakaraan. Ang parehong folder kung saan naroon ang voice message, ang mga email ng pagbawi, ang komunikasyon sa accountant. Tanging ngayon ay mayroon ng bagong tab sa folder na iyon na may mga bagay na eksklusibo sa akin. May tanong na madalas itanong ng mga tao kapag naririnig ang mga kwentong tulad nito, nagsisisi ka ba? Ang totoo ay hindi ito isang simpleng tanong. May mga bagay na gusto kong sana ay iba. Gusto kong sana ay may nakaraang pamilya na hindi minarkahan ng pattern na iyon. Gusto kong sana ay hindi ko kailanganing buuin ang aking sariling kwento na salungat sa sinubukan nilang buuin sa akin. Ngunit magsisi sa pagbawi ng aking partisipasyon, sa pagsasabi ng katotohanan kung saan nililinang ang kasinungalingan. Sa wakas ay ilagay ang aking sariling pangalan sa unahan matapos ang mga taon ng pagpapahiram nito para sa mga istruktura na hindi kailanman sa akin. Hindi, ang natutunan ko at matagal kong pinaghirapan upang lubos na maintindihan ay may pagkakaiba sa pagitan ng pagiging matigas at pagiging hindi magagamit sa pagbaluktot. Hindi ako naging matigas, patuloy akong nakakaramdam. Mayroon pa rin akong mga araw kung saan ang tawag na iyon mula sa aking lola ay nagpapahinga sa akin ng malalim bago sumagot, dahil ang mga damdamin na nauugnay sa kanyang pamilya ay komplikado sa isang paraan na walang anumang organisasyon ng mga file ang ganap na nalulutas. Ngunit naging hindi ako magagamit upang isulat muli ng ibang tao. Tumigil ako sa pagbasa ng bawat mensahe na naghahanap ng pagbubukas na muling magkokonekta sa akin sa nakaraang sistema. Nagsimula akong sumagot lamang sa kung ano ang kailangang sagutin sa sulat, nang hindi nagiiwan ng puwang para sa emosyonal na reinterpretasyon. Sinabi ko ang isang pinaikling at tapat na bersyon ng kwento sa mga kamag-anak na kasama ko pa rin ang relasyon bago dumating sa kanila ang salaysay na si lihim ay hindi matatag at malupit. Ang ilan ay agad na naniwala sa akin at sinabi sa akin na may tono ng isang taong palaging alam ngunit hindi kailanman nagsalita na napansin nila ang higit pa sa aking iniisip. Ang iba ay kumampi sa mas maginhawang bersyon. Lahat ay maayos. Natutunan ko na hindi ko kailangang mapanalunan ang lahat ng madla. Kailangan ko lang tumigil sa pag-aalok ng aking sarili bilang entablado. Ilang linggo na ang nakakaraan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ina na humihiling na magkita kami. Hindi sa isang kapehan, kundi sa opisina ng kanyang abogado, si Ruru Madrid. Dahil, tulad ng sinabi ko sa isang nagtanong sa akin tungkol dito, kapag ang lahat ay nangangailangan ng saksi, alam mong naabot mo na ang pinakailalim. Pumunta ako dahil gusto kong malaman kung kaya kong magsabi ng totoo nang hindi ito binabalot sa pagkaawa sa sarili. Nagsimula siya sa kanyang paghihirap, sa kanilang nawala, sa kung gaano kahirap ang nangyari. Hinayaan ko siyang magsalita. Pagkatapos ay dumating siya sa tanong na itinago ng bawat nakakalason na pamilya bilang huling resort. Kapag nagamit na ang lahat ng iba pang estratehiya, mayroon ba tayong magagawa upang ayusin ito? Tiningnan ko siya sandali at sinabi ang katotohanan na ayaw niyang marinig. Sa akin, hindi. Tanging ang mamuhay sa ginawa ninyo nang hindi na ako inilalagay muli bilang tagapag-ayos. Nagpikit siya na parang may sinabi ako sa ibang wika. Kinuha ko ang aking Amerikana at umalis habang pinoproseso pa rin niya ito. Ang huling update, para sa mga gustong malaman kung paano naayos ang mga bagay, ibinenta ng aking ama ang ari-arian ilang buwan na ang nakakaraan sa presyong mas mababa kaysa sa ipinagyayabang niya sa kanyang mga kaibigan, matapos na hindi na maitago ang mga kinakailangang pag-aayos. Nawala ang social circle ng aking ina na binuo sa paligid ng isang imahe ng kasaganaan at pagiging mapagbigay na hindi suportado ng tunay na numero. Dumanas ng mahirap na panahon ang aking kapatid nang walang sinumang sumasalo sa mga butas sa pananalapi na nilikha niya. At gumising ako sa umaga sa aking apartment na akin,
nang walang utang na damdamin sa sinuman, na may trabaho na kinagigiliwan ko at isang buhay na maliit sa paraan na walang sinumang sinasabihan ng paumanhin. Minsan ang bagong simula ay hindi dramatiko, walang soundtrack, walang sandali ng maliwanag na pagbabago. Minsan ito ay isang Huwebes lang ng gabi sa pasilyo ng isang ospital na amoy lumang kape at antiseptiko, nakikinig sa isang mensahe na dapat sana'y nagwasak sa iyo at tahimik na napagtatanto na nilinaw lang nito ang lahat. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-click sa subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung anong bahagi ang nagpabigla sa iyo. At huwag kalimutang maging miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko ina-upload dito. Hinihintay kita doon.